lahat na makinig sa salita ng ating Panginoon tayong lahat. Dahil kung kayo na lahat po tayo matalangin. O aming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa umaga po ito, Panginoon, dumadako na po kami sa kung saan ang iyong salita ang aming pong pag-aaral. Lord, naway maging gabay nga po ito sa amin sa araw-araw po ng takot ng ating buhay sa sanlibutan ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na Jesus, sa patuloy na patnubay ng iyong dalawang na Espiritu. Amen. Amen. Palagpakan muna natin ang ating Panginoon. Amen. At ang ating pong paksa ngayon ay it's all about God. So, pag sinabing Diyos, minsan nakakalimutan natin yung kanyang karakter. Para bang pag sinabi natin Diyos, parang ka-level lang natin siya. Ganun po kasi ang karamitan na pananaw natin sa ating Diyos. Ang alam natin, that's why sometimes yung kanyang mga salita, yung words niya, tina-challenge nila. Kagaya nung sinabi ng Diyos na yung mag-aasawa ang parehas na sex. Diba? May sinabi ng Diyos abomination. Gano'n ba yung tawag ka? Yes. Abomination, sabi ng Diyos. Pero, hindi pa rin na ipasa yung batas na yun. Batas yun ng Diyos Di ba? Kaya, ang nangyayari, ang pananaw nila sa kanilang Diyos na kanilang sinusunod, parang kabantay lang nila na pwedeng baliin o ibahin yung kanyang batas. So, tingnan muna natin ang character of God. So, meron pong apat to pero medyo ang linagay ko lang dito yung tatlo. Okay. Character of God. Una, infinite. Pag sinabing infinite, walang hanggan. So, pag sinabi mong walang hanggan, walang pasimula, walang hanggan. Kasi, talagang walang hanggan, infinite na. So, yung isa is omniscient. Omniscient. Kung omniscient ang ating Diyos, alam niya lahat, kailangan pa ba niyang mag-aral? Yun ang tanong, di ba? Kung alam mo lahat, hindi mo na kailangan pag-aralan. Dahil kung siya'y nag-aral, kung pag-aaralan niya ba ang lahat ng bagay, hindi ka omniscient. Kulang yung kaalaman niya. Dahil kailangan niya pang mag-aaral. Dahil siya ay omniscient, alam mo na ang lahat. Di ba? Kaya nga nung merong words na tayo ay pinili ng Diyos noong bago gawin ang sanlibutan. Napili na tayo yan. So, may ano dito merong isang bagay na dapat natin pag-aralan. Yung pinili tayo. Kung pinili tayo ng Diyos nung bago pa nilalang ang sanlibutan, hindi niya kailangan pumili ngayon. Di ba? Dahil pinili niya tayo Pero, bakit sinabi dun sa Ephesians chapter 1, verse 3, sabi niya, you are chosen.
you at Joseph. Ibig sabihin, namili pa din ang Diyos. At namimili pa rin ang Diyos na hanggang sa ngayon. Yun ang problema eh. Paano siya namimili? Paano tayo pinipili ng Diyos? Kasi ang isang bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kasi binigay sa atin na tayo rin ay pwedeng mamili. Yun ang isang bagay. Yung pagbibigay niya sa atin ng pamimili. Parang ganito eh. Hindi niya sasabihin kay Sister Madel na Sister Madel ang sabahin mo si Ate. Hindi makikialam doon ng Diyos. Si Sister Madel ang siyang mamimili ng kanyang mapapangasawa. Kaya doon, meron doon tinatawag na Diyos. Dapat maunawaan niyo. Bagamat ang Diyos ay alam niyo lahat, alam niya kung sino pipili, pero ang isa sa mga nagiging problema dito, pinagkaloob din ng Diyos sa atin, yung pagpili. Yung pagpili. Kaya, pag ikaw ay nakapunta sa langit, hindi pwedeng ikaw ay naalusot lang. Hindi sasabihin sa'yo, ba't ka nakarating dito? Hindi sasabihin sa'yo yung nandun. Nakarating ka doon dahil meron kang isang bagay na pinili. So, ito ngayon eh, parang ganito, kung ikaw ay alam mo lahat, tapos let's say, pupunta muna tayo sa mga nangyayari sa sanlibutan. Sample lang. Kung ikaw ay alam mo lahat. Ngayon, nung araw kasi uso yung kadena ng kabayo. Ngayon, magbebet ka sa kadena ng kabayo kung ano yung pipiliin mo dahil yun ang alam mo. Diba? Pagkatapos, pagpunta mo sa kadena ng kabayo, then, alam mo lahat, yung posibleng ang pipiliin mo ay yung talo na. Diba? Alam mo lahat eh. Hindi pwedeng etong talo na to ang tataya. Sigurado, ang pipiliin mo ay yung mananalo. Sigurado mong mananalo. Kasi alam mong mananalo ito. Dahil sa alam mo eh. Alam mo lahat eh. So, ano ang ibig ko sabihin? Ang Diyos ganun din. Ganun din siya mamili. Inipili din ng Diyos yung mga winner sa kanya. Yung hindi talo na. Kaya, sabi nga doon sa Bible, ang mabit ang gawa, ang siyang maliligtas. So, tayo yun, meron kasi din tayong doon. Meron din kasi tayong doon. At yung choice natin na yun, doon ka rin, iipili ng doon. Kasi pag binasa mo ang First Edition, chapter 1, verse 3, tama ba yan? Chapter 1, verse 3, ano sabi? Hindi ba? Sabi niya, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual in Christ therefore. For He chose us. For He chose us in Him before the creation of the world. Pinili tayo noon, pero binigyan din tayo ng pagpili kung alin ang mas pupuntahan natin. Pinipili mo kung anong palataya ka ito o hindi ka ng palataya. So yan po. So, God is omniscient. Sa Isaiah 46, verse 10, medyo magtatagal konti tayo dito. Sa Isaiah 46, verse 10, sabi nga po that I make known the end
from the beginning. From ancient time, what is still to come, I say, my purpose will stand, and I will do all that I present. Sabi niya. Sa Isaiah 55:8. Okay? Sabi, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are not. Ito po yung ang salita rito eh. Sabi ng Diyos, yung aking kaisipan ay hindi yung kaisipan. Bakit? Kasi yung kaisipan natin, nag-aaral pa lang. Diba? Nag-aaral yung kaisipan natin. Siya, alam niya na lahat. Hindi niya na kailangan. Kaya pag meron kang inaano sa Diyos, pag meron kang gusto i-challenge sa Diyos, pag sinabi mo, Panginoon, ba't itong mahirap, ay ba't itong nasasama, ay siya pang yumayaman? Kasi may mga challenge tayo gano'n eh. Diba? Sabi lang Diyos, ang ating kaisipan ay hindi mo kaisipan. Sometimes we challenge God in that way. Pero ang totoo niyan, we cannot challenge God. Alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. Kaya hindi pwede tayong sabihin, kaya kumisa, pag ako nagsasalita dito, Lord, lagi ko sinasabi, nawa Panginoon ang iyong will, ang iyong nais na may parating, ang siyang may parating ko sa mga nakikinig niya. So, saka sa Matthew 10:30, Matthew 10:30, sabi niya, and even the very hair of your head I also. Kaya alam niya, hero mo, ilang libo tayo. Million, billion na tayo sa mundo. Sasabihin niya kay Brother Sven, bilang ko ang buhok mo, alam ko ang bilang niya. Ha? Sasabihin niya, si Brother Robert, dahil nagkakampira lang. Pero alam ko pa rin ang bilang niya. Alam pa rin. Pero sa dami natin, sinabi niya, alam ko ang bilang ng inyong mga buhok. So ano ba yung pwede natin i-challenge sa ating Panginoon? Kung gano'n, alam niya ang lahat. No? So yung isa po yung omnipotent. Yan, omnipotent. Omnipotent say, makapangyarihan sa lahat. Pag sinabing makapangyarihan sa lahat, walang sino magkagaya yung pinanta natin sa kanya. Walang sino makakagaya sa kaya nga sinasabi natin, siya yung hari ng mga hari. Hindi siya yung hari lang. Hari siya ng mga hari. King of Kings. Pagkatapos, El Lord of Lord. Siya yung Panginoon, pero Panginoon ng mga Panginoon. So siya yung laging nasa ibabaw. He is on the top. So, the word God, so ito na, the word God represents three persons. Yan, meron ba yan? The word God, kasi meron dito kaya ayaw kong gamitin yung Trinity, kasi sometimes there's a conflict. Kaya ang ginamit ko na lang dito, represent. Kasi ang God means Elohim. Dun sa Genesis chapter 1, sabi niya, let us make man. Yung El kasi singular, yung Elohim is plural. So kaya, ito yung ginamit ng Hebrew, Elohim. So kaya po, merong tatlong nagre-represent nung ginagawa ang sanlibutan. At ang tatlong represent na yun po yung God the Father, the Son, ayaw ko kasi sabihin God the Son kasi walang God the Son. Son of God. Yeah. Son of God. Then,
the Holy Spirit. So, sa, 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 sa Diyos, meron tatlong taong nagre-represent. Kaya pag sinabi natin God, we mean those three kagad. Or sometimes, meron din sa Biblia na re-represent niya lang yung Father. Meron din sa Biblia na re-represent niya lang din yung Son. At meron din sa Biblia na re-represent niya yung Holy Spirit. Depende kung paano nila re-represent yung kanilang mga sarili para sa atin. Yun po yung dapat po natin unawain. Kasi pag nagsalita ng Jesus, hindi po rin sasabihin, nandun na kami yung kaisipan natin yung Father. O kaya yung Holy Spirit. Si Jesus lang. Diba? Pag sinabi natin Father, ang Father lang. Pag sinabi natin Holy Spirit, ang Holy Spirit lang. Pero, nandun sila sa kalagayan ng pagkaroon. Kaya po, yan po yung sinasabi. Kaya hindi ko ayaw kong gamitin ang Trinity kasi until this time, nagkakaroon po yan ng konting debate. Nagdidebate pa rin sila kung ano talaga yung word na Elohim. Okay? So, alam na po natin na we believe that the scriptures teach us that there is one God who made up that of three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we call them the infinite, made up of three persons, Father, Son, and the Holy Spirit. It is interesting that Holy Spirit referred to as God. Jesus also referred to as God. Diba? And the Father referred to as God. That's why in Genesis 1:1, in the beginning, God is the Hebrew word of Elohim, which is plural. So when the creation was made, these three persons, Father, Son, and the Holy Spirit manifest the creation. Sila yung nagpapaya. Napayong nila. Okay? So when man made yung ginawa ng tao, that is, Scripture say, let us make man in our own image and our own likeness. Sa Genesis 1:18. So, nung sinabi ng Diyos yun, so we have the image of the Father. Ito po kasi hindi na ipapaliwanag ko. We have the image of the Father. We have also the image of the Son. And we have also the image of the Holy Spirit. Kasi sabi nga, let us make man in our own image. Kaya, dapat natin unawain na tayo ay may imahe ng Ama, may imahe tayo ng Diyos, ay ng Anak, may imahe din tayo ng Espiritu Santo. Yan. So we have also the likeness of Father, Son, and the Holy Spirit. The Bible didn't say, hindi niya sinabi sa Bible, I will make man on my own image. Hindi niya sinabi yun. Diba? Wala kang mababasa sa Bible. Na hindi ko gagawin ang tao ayon sa aking gagawin. Kundi sinabi niya, gawin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating likeness. So, maliwanag na po yun. So, we have three image and likeness, the Father, Son, and the Holy Spirit. Yun po yung gusto kong malaman.
gusto mo may parating. Kaya pag tinitingnan mo yung kapatid mo na yan, ay, sigurado lang din. Ito may, baga sa ano yung, ano ba ito, karamihan na sinasabi natin, may lahing kang totoo, di ba? May lahing ama, may lahing anak, may lahing spirit. Sabi lang yun sa colloquial na word. So, meron tayong baptista sa atin. Meron ganun larawan na nakikita. Kung ikaw ay isang mananampalataya, dapat ang paningin mo sa iyong kapatid. Ganun. Bakit? Bakit kailangan ganun ang paningin mo? Kasi sinasabi natin, mahal ko ang Diyos. Mahal ko siya ito. Lalo na yung sinasabi natin dito. Ang Spirit. Kaya pag ganun ang paningin mo sa isang tao, na parang ama, parang anak, parang Espiritu, na yung ginama, mahal mo na rin yan. Ganun ang po ang ibig iparating ng Diyos kung bakit lagi niya sinasabi, mag-ibigan tayo. Kasi yung tao na yan, talagawan ko, tatanwi ko ang ama, mahalin mo yan dahil talagawan ko. Sabi ko sa ito, nasabi niya, hindi, talagawan ko rin yan. Kaya mahalin mo rin. Pag tanongin mo ang Holy Spirit, sasabihin din ang Holy Spirit sa'yo, mahalin mo yan. Dahil talagawan ko yan. Kaya kung saan man sa tatlo na yun, yun ang isasabi sa'yo ng tatlong na nagre-represent doon sa God. So wala kang mapupuntahan. Okay. Sa Ephesians 1:4, sabi dito sa Ephesians 1:4, yan, yun nga, nainang mo pa na kanila, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukog na tulad ng mga anak, yan, sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ganang kanya, according to good pleasure of His will. Yan, tama rin. According, in accordance with His pleasure, He predestined us to be adopted as His niya through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and His will. So, in Genesis chapter 3, bagamat sinabi ng Diyos yan sa Genesis, sa Ephesians 1:4, pero meron pong nangyari doon sa Genesis chapter 3. At ito po yung lagi kong binabanggit. The fall of man. Sa pag binasa ng Genesis chapter 3, the whole world, makikita niyo doon yung disobedient ng tao. Kung bakit nawalay ang tao sa Diyos. Okay? There we call it the fall of man. God's image has been distorted. Kung nilikha tayo ng Diyos, kawamis niya tayo. Kalarawan niya tayo. Yun talaga ang pagkalika ng Diyos. Pero nung tayo ay nagkaroon ng disobedience, yung wamis at yung kalarawan na yun ay na-distorted. Kumbaga sa nadumihan. Hindi na yung dati dahil sa disobedience. Kaya po in Isaiah 53:6, sabi mo dito, tayong lahat na gaya ng tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Okay? We all like sheep have gone astray. Nagkanya-kanya na tayo. Nung tayo ay nag-disobey sa ating Panginoon. Each of us has turned to his own way. Kanya-kanya na tayo. Kaya nga, bahala ka dyan. Ganun na yung mga usapan natin. O sige, ikaw naman ang magdudusan yan. Paano wala ng pag-ibig? Nawala na yung binabanggit ko kanina na pag tinignan
Tingnan mo si Brother Raquel, kawagin siya ng Diyos, nandun ako. Pero dahil doon sa pagkakasala nila Adan, napalayo tayo sa ating Diyos. Kaya nga sabi ni Isaiah, dahil lahat na gaya ng tupa ay naligaw, tayo ay tulungo bawat isa sa kanyang sariling daan. So, sa Isaiah din, sabi na ito rito, in Isaiah 55:8, sabi niya, for my dogs are not your told, neither are the yours, I are not my dogs. Kasi nga, nagkanya-kanya na tayo. Yung ating pag-iisip na dati nasa Diyos, nawala na. Okay? So, balikan natin ang karakter. Hindi, yung tatlo na sila. Wala pa kang nailagay na tatlo. Yan. Yung tatlo na yun, ito po yung tatlo na yun, yung infinite, yung omniscient, and omnipotent. Sorry. Isa po dyan yung karakter ng ating Panginoon ito. Sinabi ko na ito. Yan po sa mga karakter. Pero, si Paul, di isa dyan, wala siya sa kanyang karakter. Si Paul, si Apostle Paul, ni isa sa mga karakter ng infinite, omniscient, and omnipotent, ni isa walang ganyang karakter. Bakit ko sinasabi ko sa inyo? Bakit? Kasi usually, we love more than Jesus. Ito po yan. Minsan nangyayari, mas mahal natin si Paul kaysa kay Jesus. Pero kung titignan mo, ni isa man, hindi mo makikita kay Paul yung pagka-omnipotent, yung pagka-omniscient, at yung pagka-infinite. Pero pagdating kay Jesus, yung tatlo na yan ay nasa kanya ang katangian. Kaya hindi mo pwedeng ihambing si Jesus kay Paul. Yun lang po yung gusto kong isarating. Never mo ihambing. Ang nangyayari nahambing natin na kuminsan mas mahal pa natin yung sinusulat ni Paul. Diba? Anong mensahe ng ating Panginoon? Ano yung mensahe ng ating Panginoon? Isa lang yung mensahe ng ating Panginoon ko. Ng ating Panginoon ito. In Matthew 6:33, isa lang po yung mensahe ng ating Panginoon ito. Okay? Ano sabi sa Matthew 6:33? Sabi ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all this righteousness shall be added unto you. Dito po, ang daming nagpapaliwanag dito. But not according to the kingdom of God. Mali yung pagkapaliwanag niya. Una-una, the priority of God for us is that heavenly blessing. Yun po yung priority ng Diyos sa atin. Kung ating babasahin sa Ephesians, kaya ko pong kasi usually ang night preach at yung mga sa ating mga prayer meeting ay napag-uusapan ko yung Ephesians. Napag-uusapan. Kung titingnan nyo sa Ephesians 1:3,
tingnan ko natin sa Ephesians 1:3. Ano ang priority ng ating Diyos? Heavenly blessing. Sabi niya, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heaven realm with every spiritual blessing. Hindi po kasi natin nakikita yung spiritual blessing. Kasi pag pinag-aralan mo ang heavenly blessing, meron po itong meaning. Heavenly blessing is a divine favor, spiritual riches, peace and joy and abundance that believer can experience through their relationship to God. Yan po yung heavenly blessing. Kaya nga ako, mas gusto ko yung mas gusto ko na yung spiritual blessing. Kasi sabi sa Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. Ang nangyayari kasi, hindi yung seeker ang sinasabi, ang tinuturo una. Hindi yung blessing. Blessing na material. Diba? Pero yung nagtuturo, pag ikaw yung naging Kristiyan, hindi ka na maghihirap. Magkakaroon ka ng bahay. Gaganda mo yung buhay. Mali yung mali yung term eh. Kaya ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. Now, pag sinabing seek ye first the kingdom of God, you must explain the kingdom of God. Kaya kung meron na ba nag-explain dito, yung kaharian ng Diyos, pinaliwanag niya na ba ng buong sermon niya, wala siyang ibang tinapit kundi ang kaharian ng Diyos. Wala. Anay ang karamihan ng kanila pong believers. It's all about hope. Basahin natin sa Colossians. Basahin natin sa Tito. Basahin natin ang 2 Timothy 3:16. Meron po akong ipapakita dito sa iyo bago po tayo dumako. Yan. 3:16. Sabi niya dito, all scripture is God-breathed. It is useful for ano yung teaching sa isang term na ginamit. Ano? Sa isang term na ginamit, ano yung teaching? Yung ilano ni Paul. Nalimutan ko na eh. May isang term na nila is for, ano yung instruction. Okay. Pero meron isa na sinasabi. Yung teaching dyan, revealing correcting doctrine. Yan. Dito, ang sinabi dito, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Diba? Profitable for doctrine. Hindi mo yan pwedeng ihalo yung teaching mo na yung doctrine mo sa teaching ng ating Panginoon. Never mo pagaluin yan. Pero kung sinabi niya dito, all instruction given by God, by inspiration of God, and is profitable for the gospel of Jesus Christ, yun. Kaya tama to. Hindi ko sinasabing mali yan. Kasi talaga naman, it is for doctrine. Bakit doctrine? Kasi nga yung mga nangyayari sa mga churches na
itinatayo ni Paul. Sa una, naroon yung kanilang pag-ibig, kaya nga dun sa Pedro, sa Revelation, sabi niya, napakaganda ng Pedro. Pero ang nangyari, nawala yung kanilang unang pag-ibig. Ganun yun eh. Nawala yung kanilang pag-ibig. Kaya inaano nila ako ni Pedro. Ganun din. Yung taga mga Ephesians, Corinthians, noong una, mahal na mahal nila. Dahil na, ang turo ni Paul ay it's about gospel. Pero nung sila na ay nananambahan na, nakita ni Paul, nakita niya, akala ko ba nasa Panginoong Jesus na kayo? Patanggal ngayon, nandiyan pa yung paninigarilyo mo. Patanggal ngayon, nandiyan pa yung pag-inom ng alak. Patanggal ngayon, nandiyan pa yung pag-inugan. Yun yung sinasabing doctrine. Inodoktrinahan ni Paul yung mga nahikayan niya sa ating Panginoon na nanumbalik doon sa dati nilang gawin. That's why, tinuro yan ni Paul kay Timothy. Sabi niya, Timothy, gamitin mo to bilang doktrina sa mga tao na nandyan sa loob ng simbahan. Napagbawalan mo sila, kaya nga sabi niya, pagtuturo, correction, and instruction for righteousness. Kasi nagsisimba sila. Paglabas nila, kung sakali sa sabungan. Yun yung sinasabi dyan. Kasi gusto kong ipaliwanag. Hindi po yan gospel. Hindi yan ang gospel ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga ang lagi kong pinaparating sa inyo. Si Paul never na naging omnipotent, omniscient, at saka si Jesus lang. Lahat na yan ay natutunan, ay pinag-aralan lang nito. Pinag-aralan. Samantalang si Jesus, hindi niya po pinag-aralan ang gospel. Alam niya na yun. Alam niya na rin kung mangyayari. Alam niya na. Kaya nga po sabi niya dito, sa Psalms 97, 17, yan. Sa Psalms 17, okay? 17. And let the beauty of the Lord our God be upon us and establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Okay. Ibig sabihin po niya, ang kagandahan loob ng ating Panginoon sa bawat isa. Yung pag-i-establish ng kagandahan loob ng ating Panginoon. Kung ikaw ay nasa heavenly, kung ang gusto mo ay heavenly blessing, yung kamay ng Diyos ay nasa mga kamay. Ituturo niya sa'yo yung dapat mong gawin para ikaw ay mapagpala. Kaya nga sa Ephesians, sabi ni Paul, I'm more concerned with the heavenly blessing than the material blessing. Okay? So, ito. 8:30. Ipapakita ko sa inyo ang isang kingdom na mangyayari kung ikaw ay nasa kahiyaan ng Diyos. So, ating pong buksan ang ating
mga media sa Lucas chapter 5 verse 11. Lucas chapter 5 verse 1 hanggang 11. Babasa dito rin ako sa video. Ito po minsan gusto ko kong bigyan sa inyo ng kaunting background si Lucas. Pag binasa nyo, si Lucas po, yan, kasi maraming hindi nakakaalam nito ng mga kapatiran natin. Si Lucas po ay hindi po siya apostol. Hindi po siya apostol. Ang apostol, hindi po siya disciple ng ating Panginoon sa Panginoon. Pero bakit yan ay sulat bakit siya nakasama sa four gospel? Paano niya naisulat ang four gospel? Kasi lahat ng nilalaman ng sulat ni Lucas ay kinuha niya lahat doon kay Matthew at saka kay Mark at saka kay John. Kaya niya naisulat ang Lucas dahil doon siya kumuha kay Matthew, kay Mark at saka kay John. Sino ba ito si John? Sino ba si Matthew at saka si Mark? Si Matthew, Mark, and John ay disciple ni Kristo. Nakukuha niyo ba ako? Si Mark and John, sila po yung tunay na nakahulog-bilo ng ating Panginoon. Kaya, naisulat ni Matthew yung naging karanasan niya sa ating Panginoon. Naisulat din ni Mark yung naging karanasan niya sa ating Panginoon. Naisulat din ni John yung karanasan niya sa ating Panginoon. Pero yung karanasan ni Lucas, naging karanasan niya lang ito nang binasa niya ang Matthew, Mark, at si John. Dahil si Lucas ay isang doktor, alam niyo naman po, pag ang doktor, mahilig yan sa masunsing pag-aaral. Yung mga doktor, di ba? Yung puso, pinag-aaralan nila munang mahilig yan bago yan operahin. Pati yung Kaya pag binasa mo yung sulat ni Lucas, parang may dagdag. Di ba? Parang may dagdag. Kasi, nakaiba yun. Pero, ang maganda kay Lucas, pag binasa natin, mas naniniwalagan tayo doon sa mga sinulat, yan ang Matthew at saka ni Mark. Kaya kung iyong babasahin ang simula ng Lucas, sabi, yan ang marami ang nagsikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga abay na nagsasabi ayon sa ipinal. Sabi niya, ay nabuti ko naman pagkatapos na siya sa ating mabuti. Siniyasan ko ng mabuti yung mga sulat ni Mark at saka ni Matthew at saka ni Luke bago niya isinulat ang kanyang. Yan po yung dapat natin malaman. Si Lucas po ay hindi po siya nandito sa atin. Kasi pag hindi nyo yung alam, sasabihin nyo, bakit magkaiba? Ba't iba yung sinasabi ni Lucas? Ba't sinasabi ni Lucas? Ba't kay Lucas walang kingdom of heaven, kingdom of God? Samantala kay Matthew, meron kingdom of heaven, kingdom of God. Ano ba yung gano'n? Kasi, ito nga kasi yung si Lucas kasi ay isang doktor. Mahilig siya sa pagsasaliksik. Sinasaliksik niya muna. So, yun na po. Kaya, pag pinasa natin ang Lucas 5, chapter 5, verse 1 hanggang 11. Yan. Ito po yung tinawag ni Jesus ang kanyang mga unang alaga. So,
Babasahin ko sa Tagalog. Samantalang, sa verse 1, samantalang sinisip-sip si Jesus ng napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. Yan na. Sinisip-sip si Jesus upang makinig ng salita ng Diyos. Siya'y nakatayo sa tabi ng lawa ng Gennesaret. Nakakita siya ng dalawang bangka na nasa tabi ng lawa. Wala ro ng mangisda at nagugas ng kanilang mga lambat. Lumunan siya sa isa sa mga bangka ng pag-aari ni Simon. So, dalawang bangka. Tapos ang napili niyang sakyan ay yung bangka ni Simon. At hiniling sa kanya, hiniling kay Simon na ilayo ito ng kaunti sa lupa at siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa bangka. So, ang una natin makikita dito, ang unang ginawa ng Diyos, siya ay nag-reach ng kingdom of God. Hindi ko siya nag-doctrina. Nangaral siya tungkol sa kaharian ng Diyos. At yung ay sinasabi ko, yung sinasabi niya, seek ye first. Ang dami, seek ye first the kingdom of God. Tapos sasabi niya, ang repent, sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Bigyan po mangaral ng ating Panginoon. Yan ang una niyang pinaparinig sa mga tao. Seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom. Kasi, kaya nga sinasabi ang kingdom of God, kasi yung mga inaaralan niya ay nasa ilalim ng mga hari din, mga Hudyo. Ang kanila pong mga matataas na hindi po presidente, nasa kaharian din sila. Na kukuha niyo po ba? Kaya ang aral niya, kaya ang pinapangaral ng ating Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Kasi nga kasi, nandun sila sa isang kaharian ng tao. Kaya walang ibang aral ng ating Panginoon kung kapanuunan niya, kundi lagi niyang sinasabi, hanapin mong dalhin mo ang kaharian ng Diyos. Hanapin mo na ninyo ang kaharian ng Diyos. Tayo ngayon, hindi po ganun tayo eh. Kasi nasa presidente tayo. Wala tayong pakialam. Sinabi, parang cancel sa atin yung kaharian ng Diyos. Pero ito yung magandang makikita natin dito. Nangaral ang ating Panginoon Diyos sa kaharian. Pagkatapos, sabi niya, nagmatapos niya siya sa pagsasalita. Ito, ay sinabi niya kay Simon, sa verse 4, pumunta ka sa malalim at inulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Sumagot si Simon, sabi niya, sa verse 5, Guro sa buong magdamag. Sabi niya, ay nagpapakapagod kami at wala kami nahuli. Subalit dahil sa inyong salita ay ihulog po ang mga naman. Doon muna tayo. Mag-aralan muna natin yung Lake of Galilee, kung saan sila ay nangingisda. Ang tubig ng lawa ng Galilea ay napakalinaw noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Kumbaga, yung linaw niya, pag lumusong ka, hanggang, kumbaga sana, i-demonstrate ko lang kasi ganun sa amin sa probinsya. Pag lumusong ako sa dagat, doon sa amin, at hanggang dito na yung tubig yung dagat. Pag ginanong ko yung pako, nakikita ko pa yung pako na kulay-kulay. Ngayon na. Pero yung dagat sa Galilea, yung lawa doon, ay napakalinaw. Ito po ang ibig kong iparating sa inyo.
malinaw ang dagat doon. Dahil ito ang malinaw dahil sa ang tubig sa lawa ng Galilea ay malinaw, wala pong nangangahas na mangisda sa araw. Walang nangangahas. Bakit? Kasi pag sa araw, pag-ihagis na nila yung business, nakikita na kagad nung isda, yung business. Kaya bago pumunta sa tubig, lumalayo na yung mga isda. Wala silang mahuhuli. At wala pong reference sa Biblia na may nangisda sa araw sa lawa ng Galilea. Lagi po silang nangingisda sa gabi. Kaya po sinabi dito sabihan, Guro, sa buong magdamag, diba? Ibig sabihin, buong gabi. Sa gabi lang talaga. Dahil ang tubig ay malinaw, kapag iyon ang iyagas ng iyong labat, ay kikitang-kita ng mga isda ang iyong labat at kaagad silang lumalayo. Kaya, lagi sila sa gabi nangingisda. Ang mga sanay na sa pangingisda ay natatawa lamang. Pag may nakikita silang, yung mga eksperto pag may nakikita silang nangingisda sa araw, natatawa sila. At alam nila, wala silang mahuhuli. Ganun po yung sitwasyon doon po sa Galilea. Pangalawa, ang tubig na nanggagaling sa bundok patungo sa lawa ng Galilea ay masyadong malakas ang karet. At patungo na sa lawa. Always goes a tide of current coming down from the mountain. At dahil sa malakas na agos, galing sa bundok, ang mga isda ay napapasama sa agos. Kaya, kanilang inalalagay ang kanilang bangka sa mababaw na lugar. Kasi yung pinagkagalingan ng tubig sa bundok, pababa sa lawa ng Galilea, doon po sa parte ng malalalim. Kaya ang ginagawa nila, hindi sila makakapangisda doon. Kaya ang ginagawa nila, doon sa mababaw lang sila mangisda. Sa parte ng mababaw, doon sa lawa ng Galilea. Okay? Kaya kanilang inilalagay yung kanilang bangka sa mababaw na lugar. Okay. Inihagis nila ang kanilang bat sa kaliwa dahil doon natatangay ang agos ang mga isda. At yan ang ginagawa ng mga mangingisda roon. Hindi sila pwedeng mangisda sa malalim na lugar. Pangatlo, kaya lagi silang nangingisda sa mababaw ng tubig upang makahuli ng isda. Ngunit, sabi ni Simon, sabi niya, Lord, sabi niya, magdamag kami ng isda. Ngunit, wala kami nahuli. Alam niyo po ba, meron pong kasing, pag ikaw ay biktima ng circumstances ng iyong environment, pag sinabi ng environment mo na wala kang mahuhuli, talagang wala kang mahuhuli. Kaya pag karamihan sa atin, we are victim of the circumstances. Wala kang magagawa pag yung tadhana
na nasa paligid mo, sinabi niya, oh, wala kang magagawa dyan. Kaya, sinabi niya, dumating ngayon si Jesus, kila Simon, sa kanyang mga disciples, sabi niya, and here comes, ang inano ko po to, and here comes a kingdom man. Kasi, kaya ko sinabing kingdom man. Kasi walang ibang tinikulis ang ating Panginoong Hesus Kristo, kundi ang kanyang kahari. Sabi niya kay Simon, Simon, kumusta? Sabi niya, Simon, sabi niya, dahil sa iyong salita ay ihuhulog ko ang aking. So, ito na. Nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda. Kung may nagkwento nga dito eh, alam niyo ba kung bakit nakahuli ng maraming isda? Kasi kasabi nila sa ito, sabi ng mga isda, ay nandiyan na natin Panginoon. Kung tinatawag na tayo, pero nung hinamit nila yung lambat, napakarami nilang nahuling isda. So ano yung ibig ko kong sabihin dito? First, nangaral ng ating Panginoon about the kingdom. Then after the kingdom, ipinakita ng Diyos kung ano ang ipinapangaral niya. Ipinakita ng Diyos kung ano yung pinapangaral niya. Sige, papakita ko sa inyo. Hindi kayo nakahuli. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano ang kingdom ay gumagawa sa buhay ninyo. Ihulog ninyo ang inyong lambat. Yan ang kingdom ng karya. Yung kingdom ng tao, walang nagawa sa paligid. Pero ang kingdom ng Diyos, may nagawa sa kapaligiran. Yung wala, nagkakaroon. Ganun po yung pinapakita ng Diyos about the kingdom. Kaya kung napakalaga, yung kingdom, malapit na, meron tayong isa akong ipapaliwanag. Doon po sa ano ba to? Sa Acts 3:1 and 7. Ito yung pinakamaganda sa lahat. Acts 3:1-7. Verse 1, now Peter and John were going up to the temple at the night hour, the hour of prayer. Second, and a man who had been lame from his mother womb was being carried along whom they used to set down every day. Nasusundan niyo po ba yan? Sa verse 3, sabi niya, when he saw Peter and John about to go to the temple, he began asking to receive alms. Okay? Sa Tagalog eh. Sa verse 4, ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama si Juan, ay sinabi, tingnan mo kami. Sabi niya, isinuon niya ang kanyang pansin sa kanila at umasak merong tatanggapin na biyaya. Diba? Mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong hila, wala akong ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibigay. Yung kaharian na naghahari sa kaharian. Sa pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad. Kung ating pag-aaralan
Pag ikaw ay nasa kalayan ng Diyos, pwede mo sabihin, wala akong may bibigay sa'yo kapatid. Ngunit meron na sa akin may bibigay ko sa'yo. Kasi, alam mo ba, ang gusto ng Diyos, kasi tayo ay nagkaroon ng disobedience. Ito, last na to. Nagkaroon ng disobedience. Dahil sa disobedience natin, kaya na-fall tayo. Ito tayo eh. Noon nasa kami tayo ng Diyos. Yan tayo. Dahil sa tayo ng disobedience, nagkaroon tayo ng pagka-fall. Yan. Fall. Tayo, ang dami natin ginagawang mabuti. Kaya ngayon siya inaanin nila yung grace. Ang dami natin ginagawang mabuti parang manumbalik dito. Pero, hindi natin kaya. Hindi natin kaya yun. At isa lang ang makakagawa. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tawag, ang pumunta dito ang ating Panginoong Jesucristo ay upang i-restore tayo. O, paano niya tayo i-restore? Kasi dahil ang dami ng ginawa ng tao, pero hindi pa rin siya makabalik sa kamay ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon Jesus ang siyang lumampot sa atin. I-restore niya tayo. Saan niya tayo i-restore? Dito ba? Kung saan ka na po. Diba? Restore eh. Hindi ka niya ilalagay dyan. O, re-restore kita. O, dyan ka na. Ibabalik ka niya sa dati mo. Yung dati mo. Kaya marami sa atin, ang alam natin, tayo ay na-fall from heaven. Kaya ang sinasabi natin, hindi, pupunta rin tayo sa langit dito. Sa kamay na kung saan, ito po yung pagiging ulitin. Okay, last. So God is very, very clear. Ito na po yung aking sulit. So God is very clear this passion to restore man back to himself and became a citizenship in the kingdom of God and have again dominion with the earth. At parang muli natin matupad. Kaya lang mapapatong ng kamay. Yan ang mga spiritual blessing na pinagkakalusan. Pagpapatong ng kamay, pagpapanalangin, prayer, spiritual blessing. Ito ang gusto may balik sa atin ng Diyos. Yung pakikipagpuling, pakikipag-ugnayan natin sa atin. Na may balik. Kaya nga, ang tawag, kaya nga, ang laging sinasabi ng Diyos ay yung kagwantahan. So, marami pa po tayong mapag-aaralan dyan. Kumbaga sa ano, ito po ay isa lang sa mga araw ng ating Panginoon na nakalagay sa kanyang kasi. Tayo po lahat ay naman. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Salamat nga po Panginoon sa oras na ito. Ikaw po yung aming itinaas ng iyong mga aral at awa Panginoon. Maging pagpapala at magigabay po ang bawat isa sa amin. Sa aming kapatid na sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala pa po natin.